Pakinggan natin itong statement naman ni Inday Sara patungkol sa yung interview niya kanina sa The Hague. Ayan, medyo maganda yung mga sinabi niya rito. Sinagot niya rin niya yung mga aligasyon. Kasi di ba nung nakaraan sinabi ko na dapat si Inday Sara sumasagot na siya sa mga akusasyon, mga aligasyon sa kanya. Kasi hindi nakakatulong talaga sa kanya. Kaya nga, may mga survey pa na pinalalabas na pantay na sila ni Tulfo, tapos konti na lang agwat sa kanya ni Leni Robredo. Oo, so ako sabi ko sana lang talaga magsalita siya, sumagot siya kasi imagine niyo Kasi sinasabi ninyo, mayroon tamang lugar para sumagot. Wala nang panahon, wala nang time. Wala nang time kasi hindi rin tayo sure kung may impeach yan o hindi. So wala nang time. Kailangan ngayon pa lang lumalaban na siya para at least yung mga hahawak ng kaso niya sa Senado magkaroon ng pressure. Makikita ng mga hahawak ng kaso niya sa Senado na pucha, ibang klase talaga impluwensya ni VP Sara dahil lahat ng mga statement niya kinakagat ng tao. Ang daming follower ni Inday. 32 million ang bumoto sa kanya. Buong Pilipinas nagmamahal sa kanya. Napakalit ng porsyento ng mga Pilipino na galit sa kanya. Karamihan dyan, mga magnanakaw, sindikato, at saka mga drug lord ganyan, tsaka NPA. So kailangan na talaga niyang sumagot sa lahat, as in lahat ng mga ibinabato nila, sagutin niya. Hindi naman niya kailangan na i-ano yung sarili niya, ipagtanggol yung sarili niya. Sagutin lang niya. Di ba sinabi ni Luistro na ganito, sabihin niya, ikaw Luistro, napakapangit mo na, sinungaling ka pa. Walang hiya ka, hindi ka nagbabayad ng utang, estapadora ka. Yung gamitan mo ng mga ganyang salita dahil deserve nila yan. O ito si Rido, ikaw, yan sino? Si Ngiwe, yung nakatabingi yung mukha na congressman na bakla? Utang ina niyan, huwag kayong naniniwala dyan. NPA yan. O, di ba? Yung mga ganun, sagutin mo lang na ganun eh. Oo, sigurado ako na talagang lalong yung tao, matutuwa yung tao sa'yo dahil yung tatay mo ganyan eh. Hindi ko naman sinasabing gayamin tatay mo because you are two different person and personalities. You have different personality. So, pero kailangan na talagang sumagot. At dito, sumagot naman siya ng konti dun sa kanyang mga detractors. Basta yun lang kasi sa akin na kapag hindi ka masyadong sumasagot, iniisip talaga ng tao na baka totoo. Minsan, sa 10, may ma-convert silang isa, masama yun. Kasi, alam mo yun, pag ang isang tao na convert, galit na galit yan. Kasi feeling niya nabudol siya. Kaya maganda talaga na sumagot siya sa mga katanungan sa kanya. Ito Inday, pasok. Kasi sa politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run-up to the 2028 presidential elections na alam naman natin na lahat na sabi ko nga presumptive candidate na ako and ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon paulit-ulit yan sa Davao City, sabi niya ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white, so that pag mukha siyang madumi, mukha kang malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis, no? So yan yun, una, madumi talaga ang politika. Pangalawa, kailangan maging matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad ng mga troll farms na naririnig ninyo, totoo yun, yung mga troll farms, no, na meron talagang negosyo na gano'n. Ganyan, Inday, sumagot ka ng ganyan, pero mas tigasan mo pa. Gamitan mo ng mga salitang kalye. Katulad ni Boss Dada, yung mga ogag na yan, yung mga hudas at mga yawa na yan, ng mga troll farm na yan, ng mga bobo, ng mga bayad nila. Lagyan mo ng ganun, lagyan mo ng magic sarap. Masyado malumanay, pero very good, very good. How are you today? I'm okay. Thank you very much for asking. How are you today? I'm fine, ma'am. Especially looking at the future President of the Republic of the Philippines. VP Inday. VP Inday, the burning question is, how's the former President Rodrigo Roa Duterte? He's okay. Very chatty today. Mainly about politics. Ito na naman tayo sa burning question. Ang hapdi niyan, burning ano yan? Parang UTI, gano'n. Burning sensation. Naman si Alvin, huwag na yung mga burning question na yan. First question, gano'n na lang. Burning question. At least Para ka naman umiihi niya na mahapdi yung ihi mo. Ganun yun, di ba? Burning sensation. Burning question. Tangin yan. Ano yun? Mas nakakasunog na tanong.
Joke lang. Mga 95% of the conversation was about politics. And then, nagsabi siya na ang mensahe niya ay mahal niya ang Pilipinas, mahal niya kayo. Thank you, ma'am. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am, na question. What is your reaction to the statement of individuals, particularly those detractors, ma'am, no, involving all of your families sa impeachment complaint hurled against you? Well, I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. VP Inday, what is your opinion doon sa mga really brave na congressman natin katulad kay Congressman Leviste at Congressman Miao Barzaga na they are very vocal and unapologetically blunt and direct sa kanilang mga statements, ma'am, about the current government? Well, pareho kami. Pareho tayong lahat ng nararamdaman tulad ng mga nararamdaman nila. At we applaud their courage to speak up kahit na alam nila na babalikan sila ng administrasyon kung hindi man in cases, posibleng mga threats or mga iba pang pananakot. VP, a lot of Filipinos are saying that there's a lot of mind conditioning right now being put on different social media platforms to confuse the Filipinos about your hard work as a government official, ma'am. What is your message to those who are trying to paint you black in the Filipinos' point of view? Okay, unang-una kasi sa politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run-up to the 2028 presidential elections na alam naman natin na lahat na sabi ko nga, presumptive candidate na ako. And ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan sa Davao City. Sabi niya, ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white. So that pag mukha siyang madumi, mukha kang malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis, no? So yan yun, una, madumi talaga ang politika. Pangalawa, kailangan maging matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng mamanipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad ng mga troll farms na naririnig ninyo, totoo yun, yung mga troll farms, no, na meron talagang negosyo na gano'n. At meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng information, whether true or not, pero yun yung business ng kumpanya, ang magpalabas ng mga information. Ganon nga yung objective niyan, parang magpapalabas sila na, say for example, this is a popular sentiment or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan na minamanipulate yung information na lumalabas. Ma'am, alam ba ni PRRD ang mga... Hindi ko sinabi, huwag ninyong banggitin sa kanya. Hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment at hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang posibleng impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Kasi wala din naman yung value sa kanya. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya. Tapos mag-overthink siya. Siya lang mag-isa. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81-year-old. Dapat ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay. Lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya
bawian ng buhay sa loob, no? Diyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay, hindi yung mga kalokohan, korupsyon at abuso ng mga congressman at iba pang politiko kasama na ang administrasyon. VP, were you able to convince PRRD na magpa-physiotherapy today? Mainly kasi politics yung napag-usapan, so hindi namin napag-usapan yung physiotherapy, pero kinamusta ko siya sa pagkain. Sabi ko, masarap na ba yung pagkain at nagbibigay ba sila ng Filipino dishes. At sabi niya, meron daw mga binibigay na almost taste like Filipino dishes, kasi sinabi ko sa kanya na right niya yon as a detainee, ang culturally appropriate food. And then he said na, meron naman na parang lasang Filipino dish. And then sabi niya, wag na kayong mag-alala kasi sabi niya, nakain ko na lahat ng gusto kong kainin noon. At sabi ko, nag-serve ba sila ng munggus sa iyo? And then sabi niya, wag mo na isipin yan. Sabi niya, lahat ng munggus, nakain ko na noon. And then he said na, ang hindi ko na lang nakain na munggus ay yung mongoose, the hayop, the animal. Na sinabi ko naman sa kanya, sabi ko, I don't think kinakain yon. And then he said na, pag sa Pilipino, pwedeng kainin yon, mongoose. So, Nakakatuwa no na meron pa rin tayong mga balita. Alam niyo, nagpapasalamat tayo sa mga kay Alvin diyan sa sa The Hague. Nagpapasalamat tayo dahil hindi sila humihinto sa pagbibigay sa atin ng balita, dahil hindi naman lahat ng mga Pilipino makakapunta sa The Hague. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay